Yung ano niya, yung binibintang nila kay Edo, ha? Yung ibinibintang nila kay Edo, gawain ni Ricky yan eh. Ha? May resibo kaya ako diyan. Ha? May resibo kayo pangharas ni Ricky, pangmamanyak niya, may resibo kaya ako diyan. Baka gusto niyo ako maghayag. Ha? Ihayag ko kaya yan. Pangmamanyak niya. Manyak niyang seeking niyo eh. Ipinahid niya kay Edo. Ngayon, kung totoo mga nagkamanyakan sila kung ano man, anong problema eh? Magjowa naman sila. Ha? Magjowa naman sila. Anong problema kung magmanyakan sila, kung maghalikan sila? Magjowa sila. Ha? Ha? Anong problema? Sige. May problema ba kung maghalikan sila, Edo? Jowa sila, magjowa sila eh. So yun guys, grabe, lalong umiinit no at sa pagkakataong ito guys, humaba na no, nagmula lang ito sa dating issue ng IDSI, ngayon pati si Dr. Lab binabakbakan na rin, nagbabanata na po at saka si Kindred TV. Dito guys, makikita natin itong sinasabi ni Kindred na mukhang may hawak talaga siyang resibo no. May hawak siyang resibo guys kasi hindi man siya maglalakas loob na magsalita ng ganyan guys kung wala siyang hawak na resibo. 'Di ba? Ay napakahirap no. Dito guys sa pagkakataong ito dapat mailabas yung totoo. Oo, dapat dito kumilos si Dr. Lab no. Talagang kung talagang totoo ba yan or hindi kasi dito guys personal no, personal sa pinangalanan ni Kindred, personal sa sinabihan ni Kindred na ganito. Ayaw ko lang mabanggit dito guys sa aking upload kasi ayaw kasi ng maraming ayaw no. Pero guys, seryosong akusasyon ito. Itong sinasabi ni Kindred para kay Dr. Lab, seryosong akusasyon ito. Di po ba? May hawak siyang resibo patungkol sa mga ganitong bagay. Ang tanong, kaya ba itong pabulaanan ni Dr. Lab? Kaya ba niyang tapatan itong sinasabi ni Kindred na may hawak siyang resibo patungkol sa mga ganitong gawain ni Dr. Lab? Masakit ito, no? Masakit po ito at nakakasira talaga ito guys. Siyempre kagaya niyan, sa dami pong nanonood kay Dr. Lab at malaman nila na si Kindred TV may salita laban kay Dr. Lab, talagang mahirap. Dito guys, medyo ano na itong usapin medyo critical kasi pwede ka nang ihabla no ng magkabilang panig nito. Kaso nga lamang kung talagang may ebidensya man, no? So mahirap, no? Sa ngayon, sabi nga ni Kindred, ibubunyag niya na yung binibintang doon kay Edo, gawain daw ni Dr. Lab. Kung mapanood niyo po sa ating video clips na pinalabas. Di po ba? So, mahirap, no? Dito guys, nagbabatuhan na ng putik. Si Dr. Lab ngayon, ang dami pong natanggap na pambabas, ang daming. Ito ang mahirap, no? Kasi nahahalong ka talaga guys, ang iyong nakaraan. Mahahalong ka talaga kung anong mayroon ka sa nakalipas na mga taon dahil nga sa ganito. Dahil alam nyo sa panahon ngayon, lalo na uso na ang social media, ang dami pong magko-comment dyan. Yung mga nakakaalam, ichichismis ka, ipopost. So, yung ibang mga viewers, nababasa nila yon at ibinibigay naman doon sa mga reactor o doon kahit kanino. At nalalaman ng tao na imbis na yung bagay na ito matagal lang tapos, matagal lang tahimik, pero muli pong nabubuksan. Hindi po ba? So, mahirap ito, no? Nako, Dr. Lab. Doc, ayos ka lang ba, Doc? Sa totoo lang, guys, no? Ako, hindi rin ako makapaniwala na mangyari to kay Dr. Lab kasi noon man, magkasama kami nito sa Lighthouse, okay man si Dr. Lab, masayahin, palatawa. Hindi ko talaga inisip ni sa panaginip na darating ang panahon na ganito ang mangyari, na nagkaroon na tuloy ng hindi maganda, no? Ang si Dr. Lab at ang Team Kalingap. Lalo na kay Kalingap Rab. Alam niyo sa totoo lang,
Masakit ito para kay Kalinga Prab kasi isa guys si Dr. Lab sa paborito ni Kalinga Prab noon. Noon kasi isa ito sa napakagaling eh. Ginawa nga yung artista ito sa Rochelle. Matandaan nyo po nung araw. Si Dr. Lab po ang isa sa paborito ni Kalinga Prab. Pero ngayon talagang sinayang. Ako nanghihinayang oh. Ayaw ko mang magsalita dito ng ano, siyempre pares ko silang mga kaibigan, mga kasama. Pero nanghihinayang kasi ako, bakit nauwi sa ganito? Ako nga sana kung mayroong problema pala, kagaya niyan, mayroon pala silang hindi na magandang naramdaman or mayroon silang reklamo, dapat ito, kay Dr. Lab, nilapit niya kay Kalinga Prab. Kasi lagi niyang sinasabi, boss Rab, boss ko yan, boss ko si Kalinga Prab. Eh kung boss mo si Kalinga Prab, bakit hindi mo Dok nilapit kay Kalinga Prab? Kung may problema at mapag-usapan, nandyan pa si Kuya Bal. Di po ba? So, marami na nang babas. Hindi mo talaga maiwasan. Na sabi nga, pagkatapos matulungan, pagkatapos guminhawa ang buhay, ganito na ang nangyari. So, mahirap. No, ako guys, totoo lang guys, hindi ako masaya. Kasi nga, may samahan eh. Okay lang sana sa akin kung walang samahan, walang taon. Masakit nung yung nabuo ninyo ni Kalinga Prab, Dok, at nabuo nyo ni Kuya Bal na samahan na isa ka sa mga paborito, na uwi lang sa ganito. Ano ba talaga ang nangyari? Kung mayroon man siguro hindi pagkakaunawaan, dapat pinag-usapan talaga eh. Pinag-usapan talaga ng maayos. Huwag agad magpadala sa sulsol. Huwag magpadala sa sulsol. Kasi kagaya nga nito, lumawig na, lumaki na ng husto ang sunog. Pati yung mga dating kasamahan ni Dr. Lab, katulad ni Kindred, alam mo itong si Kindred at si Dr. Lab, okay man sila, pares man yung mga Bisaya. Kami, mga Bisaya man yan. Pero nangyari ngayon guys, talagang nagbabatuan na sila ng masakit na salita. Ako nalulungkot din ako. Natural man yan sa vlogger, kami ni Kindred, kami ni Dr. Lab, may mga minsan, may mga kunting pasaring, pero hindi man talaga mauwi sa parang magsisiraan ng gusto. Doon ako nalulungkot eh. Siguro, nasasaktan din naman si Kindred kasi nga sa ginawa nila kay Kuya Bal. Alam nyo, hindi nyo rin po talaga masisi itong mga ako, si Kindred. Kasi ako nasasaktan din ako na bakit ba nauwi sa ganito? Na si Kuya Bal tumulong man lang. Hindi man namin talaga pwedeng may pagkaila guys na tinulungan kami ni Kuya Bal. Ako, inaamin ko yan. Hindi ko yan pwedeng kalimutan kahit mamatay na siguro ako. Tinulungan kami ni Kuya Bal na makapasok sa Kalingap at tinanggap kami ni Kuya Bal at nakilala din naman at nagkaroon din naman ng supporter. Sasabihin ng iba, hindi naman lalaki. Ikaw naman nagtatrabaho sa channel mo. Totoo man yan. Pero iba pa rin talaga na ang isang Kuya Bal na tinanggap ka at kasama ka. Kumbaga may grupo na may community si Kuya Bal, tinanggap ka ni Kuya Bal at yung mga supporter na Kuya Bal, pinanonood ka rin, nag-subscribe din sa'yo. Yun ang hindi natin pwedeng itanggi. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kaya nga ako talagang, minsan mapansin nyo guys, maninimbang ka eh. Pero talaga, siyempre, yung puso natin na kay Kuya Bal, na kay Kalinga Prab. Ito yung nangyayari na si Kindred, nasasaktan din naman. Kasi nga, itong binabato nila kay Kuya Bal, kung ano-ano na lang. Siyempre, si Kindred, kagaya may alam, inilabas niya rin. Dinidipinsahan din naman ni Kindred na sabi, kung pag-usapan, kumbaga, ang sinasabi ni Kindred, kung pag-usapan natin dito ang ganito, gawain ni Dr. Lab yan. So, di ba? Parang nagbabatuhan na guys, nagbabatuhan na lang. Nahalungkat ang mga bagay-bagay. At dating magkakaibigan, dating magkakakampi, nagkakalaban na. Nakakalungkot dahil napapansin ko marami na talagang sumasali, marami nang nagpapahayag at talagang para sa akin masakit sa pakiramdam, no? Na ako di ko man inisip na itong si Kindred at saka si Dr. Lab guys, darating ang punto na magkabatuhan ng putik, magsisiraan, masira yung relasyon kasi magandang relasyon nila niyan. Nasabi ko kasi inyo, natural man yan sa mga vlogger, sa mga content creator, may tampuhan, pero wag dumating sa puntong ganito. Di po ba, no? So, sana lang, no? Si Kindred, may dahilan din siya, bakit siya nakapagsitar ang ganon? Dahil siyempre, nasasaktan siya. Ang sabi nga niya nakaraan,
Huwag niyo pong siraan si Kuya Bal. So nasasaktan kasi siya guys. Kasi siyempre, ang isang Kindred TV, talagang dikit man yan kay Kuya Bal. Kumbaga, mahal na mahal yan si Kuya Bal. So masasaktan naman si Kindred na ganito yung ginagawa nila kay Kuya Bal. Ganitong paninira, ganitong pag-insulto kay Kuya Bal. Di po ba? So, mahirap, no? Pero ako lang sana, no? Kung maibalik lang, dapat kung may problema, pag-usapan eh. Dapat inilapit muna kay Kuya Bal or kay Kalinga Prab. Kalinga Prab, ganito nangyari. Ano bang pwede natin gawin dito? Tulungan mo kami. May problema tong beneficiary eh. Ganito ang nangyari, ganun. Sige, sa tingin ko naman dyan, may action man yan. Ang nangyari ngayon kasi, pumutok. Siyempre lalo na tuloy pinagbabas. Hindi natin mapigilan ang basing eh. Yung nire-request ng mga pamilya Batalero na sana pinalalapa sila sa mga basher. Natural na natural yan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, supporter sila ng Kalingap. Nasasaktan sila dahil sinasaktan si Kuya Bal. Eh, magre-respect talaga yan. Di po ba? Siyempre, ito namang pamilya Batalero, nag-react din sila kasi nasasaktan sila. Eh, kung sabi nga nung iba, kung ito yung napag-usapan sana ng maayos sa tahimik na paraan, hindi sana mauwing ganito. Tuloy, hati-hati na ngayon. Mahirap. Mahirap magsalita ng ano. Ako guys, ito nag-reaction natin ang akin lang sana na matapos na yung may isa sana sa mga may isa man lang sana makapagsabi, may isa man lang sana makapagpayo diyan, no? Lalo na sa pamilya ni Bianci na makipag-ayos, pag-usapan na kung ano ang pwedeng gawin na para matigil na, wag nang i-vlog. Tanggap naman ni Kalinga Prab yan kung ayaw na, para matigil na talaga. Para hindi na kasi lalong lumalawak. Siyempre, alam niyo po ba, katulad kila Bianci, marami din naman nanonood dyan, lalo na sa barangay, sa lugar na ito, sa bayan na ito. Eh, lalo silang mababas. Eh, ito nga ngayon, may napapanood akong post sa Facebook na tungkol daw sa kila Bianci, hindi daw magandang pag-uugali, yung mga magulang. Eh, di ba, lalong lumalawak ng lumalawak. Eh, mahirap, no? Mahirap. Mauwi talaga guys sa parinigan. Pag nagkaso naman kasi guys, matagal eh. Hindi man matapos sa isang linggo. So siguro ang pinakamagandang gawin, win-win solution, mag-usap. Di ba? Mag-usap. So guys, salamat po sa inyong lahat. Salamat at abangan nyo aking reaction. Pasensya na. Nasa bukid ako, naghabulang ako ng pag-react kasi ilang araw na akong walang upload. Thank you so much guys. Happy farming.